Sa video na to, dive tayo sa brand new Edits app ng Instagram. Ano to, paano to gumagana, at bakit malaking game changer to para sa mga creators. What's up everyone? Ako nga pala si Eric Hunter. At dito sa channel na to, tinatanggal natin yung mga distractions para matulungan kayong makasunod sa platform updates, mag-build ng brand at mag-grow ng smart online. Kakatapos lang mag-drop ng Instagram ng tool na baka totally baguhin kung paano ka mag-create ng content. Hindi lang para sa Instagram, kundi pati sa mga platforms tulad ng TikTok, YouTube Shorts at iba pa. At ang pinaka-best part, 100% free siya ngayon. Kaya himayin natin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Instagram Edits app. Ano ang kaya nitong gawin, paano siya nakakapag-compete sa CapCut, paano siya gamitin step by step, at kung paano mo siya magagamit sa content workflow mo kung gusto mong mag-grow ng mabilis ngayong 2025. Alright, so let's start at the top. What exactly is this new Edits app? Instagram Edits is a separate video editing app na ginawa ng Instagram team. At designed to para bigyan ng mga creators, marketers, at mga everyday users ng powerful pero simpleng paraan para gumawa ng videos gamit ang kanilang phones. Di lang ito update ng Reels or in-app feature. Isa tong full-blown standalone video editing app na nag-work with your Instagram account. Ang idea dito ay bigyan ka ng tools na magpapadali para gumawa ng mas magagandang videos nang hindi mo kailangang mag-switch sa iba't ibang apps or magbayad para sa mga mahal na editing software. Kung nakagamit ka na ng CapCut, InShot, o kaya naman nag-try kang mag-edit sa loob ng Reels editor at nainis ka, itong app na to ang para sa'yo. Parang sinasabi ni Meta, ayan, gawing mas madali yan para sa'yo. At surprisingly, flexible siya. Kung gumagawa ka man ng short videos para sa Reels, mas mahabang videos para sa stories, or gusto mo lang ng mas maayos na workflow para sa content creation, Edits ang sagot. Pwede kang mag-shoot ng videos diretso sa app or mag-import ng footage na na-record mo na. Tapos gagawin mo yung video mo gamit ang multiple layers tulad ng text, music, captions, voiceovers, at i-edit lahat ng to gamit ang timeline na parang tunay na editor, kesa yung medyo magulo na tool sa loob ng Instagram. This isn't a half-baked tool thrown together. Malinaw na gusto ng Instagram tulungan ang mga creators na gumawa ng mas marami at mas mabilis at makipag-compete directly sa mga apps like CapCut na nangunguna sa short-form content editing nitong mga nakaraang taon. Why did Instagram launch Edits? So bakit nga ba ngayon? Bakit bigla silang naglabas ng bagong app? Malaking bagay ang timing na to. Nilabas ni Instagram ang Edits nung ang CapCut pa lang ay baka maban sa US. Parang convenient, no? Pero to be honest, mas malalim pa dyan. Alam ni Instagram na ang mga creators ang lifeblood ng platform nila. Pag hindi nakakagawa ng high quality content ang mga creators ng mabilis, malamang aalis sila. O kaya naman, hindi na magpo-post ng madalas kasi sobrang hassle. Dahil nga sa popularity ng Reels nitong mga taon, pero yung editing tool sa Instagram, hindi talaga nakakasabay. Parang ang hirap gamitin, kulang at hindi sapat para sa gustong gumawa ng mas creative content. Hindi lang basta maglagay ng caption. Edits. Yan na yung sagot sa problema nilang yan. Na-realize din ng Meta na hindi lang sa Instagram ang mga videos ng mga creators. Nagpo-post din sila sa TikTok, YouTube Shorts, Pinterest, pati na rin sa LinkedIn ngayon. Kaya ginawa yung Edits para matulungan kang gumawa ng videos na pwede sa lahat ng platforms, hindi lang sa Reels. Pero syempre may mga bonus features pa kung mag-share ka directly sa Instagram. Matalino din to from a business point of view. Kung kayang hawakan ni Instagram yung paggawa ng content mo, kung saan ka magpa-plan, mag-edit at magpa-publish, mas malamang na mas makapagpadala sila ng content sa ecosystem nila. At syempre, mas maraming content, mas maraming views, at mas maraming ad revenue para sa kanila. Kaya win-win. Mas magandang tools para sa atin. Mas maraming content para sa kanila. What can you do with Edits? Now, pag-usapan natin kung anong kayang gawin ng app na to. Kasi dito na nagsisimula yung fun part. Una, mas okay na yung camera. Pwede kang mag-shoot ng clips directly inside the app at yung quality solid na. Sabi ng Instagram, kaya ng app yung 2K footage. At may mga nakikita rin akong references na pwedeng mag-export ng 4K. Depende sa phone mo. Kung sanay kang mag-shoot gamit ang regular na Instagram camera, feel mo na tong upgrade na to. Pagkatapos mong mag-shoot or mag-import ng clips, may buong timeline ka nang pwedeng gamitin. Hindi lang basta drag ng finger mo sa clip. Pwede kang maglagay ng music, captions, effects, stickers, voiceovers at kung ano pang kailangan mo. Lahat ng elements naka-layer siya at ikaw ang magkocontrol kung kailan lalabas, gaano katagal at kung ano ang gagawin nito. Masaya mag-edit dito ha. Pwede mong i-trim yung clips mo hanggang sa frame, i-split sila, i-move around, at pati yung speed, volume, at filters. Pwede mong ayusin. Parang stripped down version ng Premiere Pro, pero optimized para sa mga thumbs natin. At honestly, yun yung perfect na fit para sa karamihan sa atin. Ngayon, habang dahan-dahan pa lang na inilalabas yung AI tools, medyo nakakabilib na siya. Pwede mong auto-captionan yung mga videos mo sa iba't ibang languages. Pwede mong i-animate ang mga still photos para magbukang may motion. May green screen feature pa na nagpapalit ng background. At isa sa mga mas experimental na feature nila, may AI outfit switcher. So literally, pwede mong baguhin ang suot mo sa clip. Medyo wild, di ba? At siguro, ang pinaka-underrated na feature, collaboration. Pwede mong i-share yung draft project mo sa ibang may app din. Makakuha ka ng feedback at pwede kayong magtrabaho ng sabay bago i-post. Para sa mga creators na nagtatrabaho with brands o kaya naman nagbabounce ng ideas with friends, malaking bagay yan. At syempre, pag tapos na ang video mo, pwede mo na siyang i-export ng walang watermark. Ibig sabihin, pwede mo na itong i-post kahit saan. Instagram, TikTok, YouTube Shorts, or i-publish diretso sa Instagram gamit lang ang ilang tabs. Built-in insights and why that matters. Ito yung bagay na talagang ikinatutuwa ng mga creators. Kapag nag-share ka ng video sa Instagram gamit ang edits, makakakuha ka ng extra insights. Hindi lang basta likes at views.
Kasama na dito yung watch time, skip rates, kung gaano tumatagal ang mga tao, at pati kung ilang follows ang nagiging resulta ng video mo. Ito yung klase ng data na karaniwan mong makuha lang sa mga tools tulad ng Meta Business Suite or third-party platforms. Pero ngayon, nandyan na siya mismo sa app. At ibig sabihin, pwede mong gawin yung isang super importanteng bagay, matuto ng mas mabilis. May kita mo kung ano yung effective, kung ano yung hindi, at makakapag-adjust ka agad in real time. Kung consistent kang mag-post, malaking bagay ito sa feedback loop mo na nakakatulong sa mabilis na growth. Plus, kung multiple accounts ang ima-manage mo kung may brand ka, ito yung klase ng insight na magpapakita sa'yo bilang genius. Pwede kang pumasok sa meeting at sabihin, hey, nakita namin may drop-off sa 8 seconds. So, i-adjust namin yung hook. Yan yung data-driven creativity na gustong-gusto ng mga clients. How to actually use Instagram edits. Sige, i-walk through natin yung app para makita mo kung paano siya gumagana step by step. Pagbukas mo ng app, pagla-login ka niyan sa Instagram account mo, dyan magsisimulang isync lahat. Pagpasok mo, mapupunta ka sa Projects tab. Dito may kita lahat ng past at current video projects mo. Kung gusto mong magsimula ng bago, pindutin mo lang yung malaking plus button. Pwede kang mag-record ng bagong footage gamit ang edits camera or mag-pull ng clips mula sa gallery mo. Pagkatapos mong makuha yung mga clips, mapupunta ka na sa timeline editor. Dito, drag and drop na lang. Dali lang. Gusto mo magdagdag ng music? Pindutin mo lang yung music icon at pumili mula sa malaking library ng Instagram. Gusto mong maglagay ng text or effects? Pindutin mo yung tamang icon sa baba. Piliin mo yung style mo at i-drop ito sa timeline mo. Pwede mong i-stretch or trim lahat ng mga clips mo. I-rearrange at i-preview habang ginagawa mo. Ginagawa ng edits na madali, mag-fine-tune ng video mo nang hindi ka matatagilid sa technical menus. Parang pinapalipat-lipat mo lang yung mga pieces hanggang maging katulad ng gusto mong itsura at tunog. Pagtapos mo na yung video mo, pindutin mo lang yung export sa taas sa corner at bibigyan ka ng option na i-save ito sa phone mo or i-publish direkta sa Instagram. Kung pipiliin mong direct, magbubukas siya ng regular Instagram sharing menu mo. Kung gusto mong mag-reels, feed post, or story, ang draft mo rin ay masasave sa app. Kaya pwede kang bumalik at i-tweak pa ito later. Pwede mo ring i-duplicate yung project kung gusto mong gumawa ng mga maliliit na pagbabago at gawing series. Sige, simulan na natin i-explore yung app. Nandito ako sa loob ng Instagram Edits app at nasa lower left corner ako. Dito makikita mo yung tinatawag nilang stickies, kung saan pwede mong i-capture ang mga ideas kapag dumating ang inspiration. So kung pipindutin mo yung plus button sa lower right corner, pwede kang mag-type ng something like subscribe for more videos, tapos pindutin lang yung ad. Boom! Dito naman sa kabilang side, makikita mo yung saved reels. Dito makikita ko yung mga reels na sinasave ko mula sa Instagram ko. Tapos dito sa kabilang side, may mga collections ng mga ibang bagay na sinave ko rin sa Instagram. Dito naman sa pangalawang tab na may mukhang play button, pwede kang kumuha ng inspiration mula sa ibang reels. Dito sa gitna, makikita mo yung project tabs para sa mga ibang videos na nagawa ko na. O kaya yung mga videos na nagawa mo rin sa app. Kung gusto mong gumawa ng bago, pindutin mo lang yung plus sign sa project na yun. Ngayon, kung pipindutin mo naman yung pang-apat na button sa baba, dito ka pupunta sa record tab kung saan pwede kang mag-record ng bagong video. Ganun lang kasimple. Ang napansin ko nung una kong binuksan yung app, naka-default agad siya sa HD camera na may 2K at 60 frames per second. Kaya naman sobrang linaw ng itsura nung tinitingnan ko siya sa phone ko. So ituloy na natin yan. Dito sa left side may mga iba't ibang tools tayo. Pwede tayong magdagdag ng music dito, pwede ring magbago ng background o gamitin ng green screen effect. So mag-record na tayo ng ganito. Tingnan natin kung anong mangyayari. Meron din tayong timer dito kung saan pwede nating baguhin yung clip length. Pwede ring baguhin yung speed. May script din tayo dito, parang mini teleprompter. Kaya pretty cool, di ba? May mga tools din para sa flash. At kung gusto mong i-turn yung camera, pwede mo ring baguhin yung frame. Ilagay na lang sa HD 60 frames per second with HDR on. Pwede mong i-adjust ito kung gusto mo. Pag pinindot mo yung next sa bottom right, dito ka napapasok sa editor kung saan talaga nangyayari yung magic. Dito pwede nating i-mute yung track. Kung pinindot mo yung maliit na volume sign sa timeline, pwede mong i-click yung button na yun para bawasan yung noise. Sobrang cool. Tapos sa baba, may iba't ibang tools tayo. Pindutin lang natin yung audio para maghanap ng mga songs. Pwede rin tayong magdagdag ng text layers kung pipindutin natin yung maliit na letter icon. Kung gusto nating mag-record ng voice over, pindutin lang natin yung voice dito. Pwede rin magdagdag ng captions, overlay at marami pang iba. Pagkatapos, punta tayo sa top right at pindutin natin yung export. Pagkatapos, isasend na nito yung video sa device ko. Ngayon, pwede na nating pindutin yung share to Instagram. Kung pipindutin natin yon, magbubukas siya ng Instagram. At pwede na nating i-share yung video sa Instagram. Parang kung paano tayo mag-share ng ibang posts. How creators and marketers can use edits smartly. So now na napag-usapan na natin kung paano ito gumagana, pag-usapan naman natin yung strategy. Kasi hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng bagong tools, kundi kung paano mo sila gagamitin para mag-grow. Kung ikaw ay isang solo creator, ang pinakamalaking advantage dito ay speed. Pwede kang mag-brainstorm, mag-shoot at mag-edit, mag-shoot, mag-edit at mag-post ng sabay-sabay. Hindi mo na kailangan mag-jump from one app to another. Wala nang weird export bugs at walang watermarks. Yun alone pa lang, malaking tulong na yun para maging consistent ka. Pero dito talaga powerful. Pero sa batch content creation talaga powerful itong si edits.
pwede mong gamitin yung Stickies feature para magsulat ng mga ideas, magplano ng 3 hanggang 5 videos, i-record sila ng sabay-sabay, tapos i-edit sila over the next few days. Sa ganun, hindi ka mauubusan ng oras at hindi ka magmamadali mag-post. Kung may maliit na team ka or agency, malaking tulong ang edits para mapabilis ang approvals at revisions. Imbes na mag-email ng videos pabalik-balik, pwede mong i-share yung draft sa app, makuha ang feedback at i-publish pag ready na. Malaking tipid sa oras yan. Para naman sa mga brands, nagbibigay ang edits na mas magandang control. Pwede mong gawing polished at on-brand yung video mo nang hindi kailangan kumuha ng external editor. Plus, yung analytics na bibigay sa'yo ng real data para mag-guide sa content calendar mo. Kaya ang Instagram edits ay isa sa pinakamalaking updates na nakita natin sa creator tools lately. Hindi lang ito isang gimmick. Isa tong seryosong software na ginawa para sa mga taong talagang gumagawa ng content. Smooth, intuitive, at least for now, totally free. At kung ginagamit mo na yung Instagram para palaguin ang brand mo, talagang this makes sense na subukan mo. Kung ikaw naman ay isang seasoned creator or nagsisimula pa lang, may makikita kang mga features dito na magagamit mo. At kung gagamitin mo na to ngayon, mauuna ka sa curve habang patuloy na nag-update si Meta ng mga bagong features. Kaya download mo na yung edits, mag-explore, and let me know kung anong masasabi mo. Magkakaroon pa ako ng mas marami pang tutorials at breakdowns habang naglalabas ng updates. Kaya abangan nyo yan. Ngayon, kung gusto mong magsimula gamit yung mga products na nirecommend namin, makita mo yung links nila sa description below. Mga affiliate links yan, ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission nang walang dagdag na gasto sa'yo. At yung mga commissions na yan, malaking tulong para suportahan ang channel at makapagpatuloy kami sa paggawa ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin mo sila, maraming salamat in advance. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos na tumutulong sa mga bagong entrepreneurs at pati na rin sa mga existing ones para makapagsimula at mag-succeed sa business. Kaya siguraduhin makapag-subscribe. Other than that, salamat sa panonood and takits tayo sa next video.